my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy,
my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, holy. Different journeys, One testimony. Jesus transformed. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Isang masayang Yes! mga kabangers. Again, this is Pastor Zari sa Daily Life Sharing. Amen! Real life, Real talk, real people! Kamusta po kayo, mga kabangers from all over the world? Yes! Good evening or good morning sa inyong lahat. At syempre sa ating mga kaabangers mula sa tatlong sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang hapon, maayong hapon, ayan. At syempre, nariyan na ang ating mga kaabangers na kanina pa naka-tune in. Welcome sa ating mga kaabangers na kanina pa naghihintay. Nariyan na ang mga taga Nueva Ecija. Sister Abby Abogado de la Cruz, hindi ka na ngayon nahuli, kapatid. Alam mo na alas 12 na ang ating simula.
At syempre, nandyan din si Sister Angelica Plaza. Maaari niyo po bang isulat sa ating comment box kung saang lugar kayo ngayon naka-tune in? Sabihin niyo, hello, kaabangers. Hello, Daily Life Sharing. Watching from Parañaque o anuman ang lugar ninyo. Ayan. Hello kay Sister Marisa Nunez. Ayan. Hello kay Ate Angie. Angie Campoy Cañada. Ayun. Hello, hello, hello. Nariyan na po si Ate Ursula Cruz. Ang mga taga-Pasig, Pastora Yolanda Hiyaw. Ayan, Ate Kasing Villarama. And syempre, our kaabangers from Manteca, USA. Pastor Samuel and Pastor Salve Sirwela. Kaabangers natin from Bacolod. Pastora Micaela Luna. At kaabangers natin from Montalban, ang ating guest kahapon, Pastora Imelda Ramos Villanueva. At from Cebu, Sister Bebot Vilarde. Ayun. Hello, Sister Zaldi Zamora. Good afternoon, everyone. Keep on watching. Keep on sharing. Keep on inviting. And keep on tagging. Ayan. Itag nyo na ang mga kaibigan ninyo. I-share nyo na rin ang ating link. At syempre, huwag kayong makalimot mag-invite sa lahat ng mga taga-Pasay. Hello, Ate Shoni, Atienza. Hello, Pastora Gainel. Ayan, sige po. Itag nyo na po ang inyong mga friend. Hello, Sister Solidad Ternida Vega. Ayan. Ang dami na. Sister Aline, Sister Ruby Deloria, Pastora Pat ng Santiago. Ayan, Sister Joyce Ralia, watching from Parañaque. Hello, sis. Ayun, at syempre, ngayong hapon na to, kasama ko ang, sabi nga di ba, yung puso ng Daily Life Sharing. Yan. Walang iba kundi ang aming senior pastor ng The Hub of Christ, Pastor Dong Campoy. Amen. Shout out muna dyan sa Addis Ababa si Pastor Amay. Dyan sa Ethiopia. Kumusta ka na, my dear? Alam ko, nag-aaral sa balutan ka na. Ready to go home. Ready to go. Yan. Kasi bukas flight nila, balik ng Pinas. Pagpalain kayo ni Lord, amen. Kaya pagpalain ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng Yes, lupalop amen. ng mga bansa sa buong daigdig. Amen. Awitan natin ang Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng mahininga, lahat ng mahininga, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay indak, amen. Kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahaling. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Amen. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin.
Di ba, ang mensahe ngayon ang tema ngayon ay Stronger Together, Pastora Sal. Amen. Alam mo ba yung kantang yan, nung nasulat ko yan, ay sa harapan ko ay merong nag-aaway. Oo, nagtatalo. Ay Hallelujah. talaga naman. Sabi ko kay Mrs. Mami, kunin mo nga yung gitara. May inspirasyon si Lord sa atin. Wow, may inspirasyon si Lord sa akin. Nang oras na yan habang may nagtatalo, mas pipiliin natin ang mahalin ng Diyos. Amen. Sa gitna ba ng mga problema, mga kaabangers, pipiliin mo bang magpuri? O papatulan mo ang ano paman? Nagpupuri O sa'yo. Kaya minsan pag may ano, kaya nga stronger in passion. Yeah. O yun, stronger in passion. Naalala ko si King David, alam mo ba? Yes. Habang siya ay talagang, di ba, nung pagkatapos niya na ang Ark of the Covenant mula doon sa bahay ni Obed-Edom, dinala sa sentro ng Jerusalem. At alam niyo po ba ang ginawa ni David? Ito, yung strong passion. Sumayaw si David. Wow. At alam mo kung sino ang nang-uyam sa kanya? Mismong asawa niya. Yes. Si Michal. Sabi kay David, ikaw ba naman ay hari? Bakit ka sumasayaw hubad pa? Yes. Ang sagot ni David, mas sasayawan ko pa si Lord ng higit pa dito. Amen. Oh, wala. Nakalimutan ni David yung posisyon niya. Kasi yung passion niya ay mas malakas na awitan, sambahin, parangalan ang Diyos Amen. kaysa kanyang posisyon bilang hari. Amen. Ibig sabihin mga kaabangers, mas nakaposisyon si Lord sa buhay ni David. Oh, di ba? Stronger together po yon. Maniwala ka. Yes. Di ka man maunawaan ng partner mo, stronger pa rin ba ang iyong passion na ipakilala si Jesus? Amen. Ipakilala kahit kanino. Yes, Ito yes. po yan, di ba? Di ba mayroong awit? Iniibig kita ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Tanging sa'yo lamang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal. Jesus, sumasamba sa iyo ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Tanging sa iyo lamang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal. Jesus, maglilingkod sa iyo ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Tanging sa iyo lamang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal. Jesus, di ba sabi ng Matthew 22, love God with all your hearts, with all your soul, and with all your strength. Sabi rin na ng Deuteronomy chapter 6, love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Yan po ang stronger together. O, ano pa bang dadagdag nyo po mga kaabangers? Mas may lalakas pa ba kapag ang puso mo ay talagang fully, buong buo na nagmamahal sa may-ari at nagbigay ng buhay mo? Amen. Wow, may ipapantay pa ba dyan? Hallelujah. Wala O, na. wala na. So kung wala na, wag natin siyang ipagpalit sa bagay. Amen. Oo, kung walang ipapantay dyan, huwag natin siyang ipagpalit sa bagay. Kasi alam mo mga kaabangers, itong ating bisita ngayon. Wow, ito yung hindi bisita lang. Kapamilya to.
Oo, Yes. atin tong ka-espiritu, Amen. kadugo, royal blood ito, royal blood. Yes. Dugo ng Panginoon ang tumubos dito. Amen. Kaya mga pusong maharlika ito. May dugong maharlika. Kung mahal. O, di ba? Chosen generation, a royal priesthood. Sa 1 Peter 2:9. Kaya chosen generation, a royal. Pag sinabing royal, maharlika. Maharlika yan. O, maharlika. Saan ka Hallelujah. ng mga hari yan? Oh, yun. Hallelujah, di ba? Eto, tawagin natin to. Di natin patatagalin. Tawagin natin to. Walang iba kundi ang mag-asawang 33 years na. Wow! Stronger together. Oo, stronger together. Sabi ng mga ngaral chapter 4, di ba? Mas mabuti ang dalawa kaysa Kesa nag-iisa. O, itong dalawa na to, nako, sulit ito. Solid Subok yan. na matibay. Subok na matatag. Walang iba tawagin natin. Ikaw, Pastor. Walang iba. Tawagin natin at syempre samahan nyo kami mga kaabangers Yes. sa pag-welcome ng ating bisita mula pa sa Laguna. Oo. Yun. Ang mga lingkod ng Diyos na matatag at matibay, pinanday ng panahon. Pastor Boy and Pastora Vilma Aboga. Yun, Welcome praise po. God. Oo. Hello po. Ayan. Ang gandang hapon po sa inyo. Praying po, Panginoon. It's an honor po for us to be here. Daily life sharing. Masaya po kami na makasama po kayo at salamat po sa inyong imbitasyon. Wow. Kung mismo, nagpapasalamat din na binigyan pa kami ng pagkakataon makapagbigay ng mga patutuo sa buhay na tunay ang Diyos ang ating kalakasan. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Amen. Wow. Ako'y nagsimula sa Jesus the Gospel 1995 ako 93. Oh. Corby sa Jesus the Gospel. 1987 po ang start ng JTG. Oh. Pero 56 na nakakilala kay Lord Wow. Sa ibang church. Church. Binata pa noon ako Wow, grabe. para sa Jesus the Gospel at napangasawa ko itong pinakamagandang babae sa dalawang lupa para sa akin. Oh, talaga naman. Grabe. Yan ang mga proud talaga sa may bahay talaga. Dapat proud tayo, no? Yes, Proud ka Pastor. dapat. Proud na proud. Ipagmalaki mo yan talagang. Yan ang pinakamaganda sa iyong paningin. Hallelujah. Beautiful in my eyes only. Yeah, syempre. Ikaw beautiful din in the eyes. In Pastor Morris' eyes. Oo, Kasi di ba? regalo ako ng Diyos. Regalo kayo. Ang regalo beautiful yan. Oh, yan. Alright. Okay. Pastora Pastora. Vilma, baka ikaw gusto nyo rin pong ipakilala ang iyong sarili. Kung paano si Opo. Pastor nagpakilala din po. Opo. Ako po ay Pastora Vilma Aboga, ang aking pinagmulan. Lahing Cavite po ako eh. Tapos itong si Pastor Boy ay Bacolod. Kaya po, isang mahinahon at isa naman palaban lagi. Ayan po kami. At puri po ang Panginoon dahil pinag-isa po kami ni Lord. 33 years na po kami. Binigyan po kami ng Panginoon ng dalawang mababait na anak. Ang panganay po namin ay si John Habakkuk. 31 years old na po siya ngayon at siya po isa na rin pastor. Ang pangalawa po ay si Hannah Priscilla. Puro biblical po talaga pangalan ng mga anak ng pastor eh. At siya ay 26 years nagtatrabaho po siya sa Singapore. At puri po ang Panginoon. Kami naman pong dalawang mag-asawa ay dahil 33 years na po kami. So yun po yung aming length ng pagsasama. Pero sa ministry po, ako po ay 39 years sa JTG. Dito po ako na born again. I have only one church, one pastor, and that is our Daddy and Mommy Bishop Ramos po. So they are now very peaceful na po sila sa piling ng ating Panginoon. Nagpapatuloy po kami magpahanggang ngayon. Sa Wow. isa po. At si Pastor po, kagaya na nabanggit niya kanina, na born again po siya sa Tanay. Pero nung napunta po siya ng JTG, hindi na po siya nawala. Alam niyo na po kung bakit. Talaga.
ay nakilala niya ang pinakamagandang dalagang Yun, pastor. hallelujah. Ang galing. Salamat din sa Panginoon sa buhay ni Pastor kasi nung araw po, parang hindi ako makakapag-asawa. Kasi ang tapang po ng mukha ko dahil kabitay niya nga. Pero hindi ako pinabayaan ni Lord. Nagpadala ng napakabait naman na taga Bacolod. Ayun. Purihin po ang Panginoon. Amen. Praise God. Alam mo, Pastora, nagkakagulo na po dun sa sa comment box. Oho. Sige mga kaabangers, mag-comment lang kayo dyan. Kung meron din po kayong tanong sa ating dalawang bisita ngayon, ay malaya po kayo dyang magtanong. Babasahin po namin ang inyong mga tanong. At syempre, sasagutin nila ang inyong tanong. Oo. Yun. Pastor, Ah. isang may tapang at isang may tamis. Oo. Ay, kasi Ilonggo, malambing. Yes, may tamis. Oo. Ano nung pastor? Oo. Kasi banayad yun. Tamis. Diba? At isang, naku po, matapang. Oo. Kaya kung baga sa kape, pag ininom mo ito ng matapang, ay mararamdaman mo yung pait. Oo, pero pero- pag nilagyan mo ng asukal, ay swak na swak. Yun, matindi yun. Sabi ni Lea Ponson dito, now, napaka-sweet naman ni Pastor Boy. Hindi niya alam siguro Ilonggo yun. Yun! Oo, Ilonggo. Kasi sweet ang Ilonggo eh. Yes! Kahit galit na, te, ikaw ha? Yun, taka! Tatsyon, tak. Ang lambing na mga Ilonggo, pero galit na yun. Oh, hindi mo alam. May tama ka na pala. Hindi mo pa Ay, alam. Ilonggo nga pala. Sama. Yes! Ilonggo nga pala. Ay, kasaya. Nako, gising na ang ating bisita, kaabangers from Ethiopia. Okay. Nandyan na siya. Nagko-comment. Sabi niya, aba, kabilis naman. Love story agad. Sabi ni Pastora May. Okay. Pastor. Oo. Dapat diretso na agad. Diretsahan na to. Diretsahan Real na. talk, real people. Yun. Okay. Ayan. Pastora, pareho po kayong mananampalataya na nang kayo'y nagkita ni Pastor. Opo, Pastora. So, paano po kayo nagkakilala? At ano po yung hindi ninyo malilimutan nung mga kayo'y nagsisimula pa lang sa ligawan stage? Dumaan din po kayo sa naging magkaibigan muna, nagsishare ng mga word of God, tapos sooner or later na-realize nyo na in love na pala kayo sa isa't Ayun, isa. kaibigan na pala. Kaibigan na pala. Ang sumagot niyan, si Pastor. Di Pastor, di Pastor, di Pastor. Okay, okay, Pastor. Galingan nyo po pagsagot, Pastor, ha? Pahinahon. Sige. Saan daw tayo una nagkita? Nagkita kami siyempre po sa Jesus the Gospel na dahil ang aking pong kasama na gwardiya, nakasama ko po yun sa trabaho sa Tanay, na born again po yun. Wow. Tapos pumunta rito sa Jesus the Gospel. Siya po ang nag-anyaya sa akin ng pumunta ng Jesus the Gospel kasi malapit na ma-close ang kontrata namin sa security agency. Okay. Sabi, napunta na po ako rito. Siyempre, alam mo naman ang mga naglilingkod kay Lord, talagang pag sa Panginoon ang pinag-uusapan, talagang patuloy tayo aktibo sa gawain. At siya po yung nakasama ko sa Bible study. Bible study muna po. At habang nagba-Bible study kami, hanggang sa nagkaroon kami ng kapalagayan loob. Ito naman si Bishop, nirereto sa akin si Pastora B. Siya po yung yung tinatawag na padrino kay Pastora Vilma para ligawan ko raw. So, madalit sabi, wala na akong basta yung tingin na lang namin, magkalapit na kami. Nagkaroon na kami ng relationship. So, matagal-tagal din yung friendship namin. Hanggang sa siguro, taon na rin yon. Hanggang sa nagkalapit kami. So naglakas na ako ng loob na kay Bishop. Sabi mo, Bishop, gusto kong ligawan si Pastora B. Wow. Kasi kailangan pahintulot siya. Nagbigay siya ng pahintulot. Sige, ligawan mo na. Huwag mo na patagalin. Kasi yung pala, nire-rato rin pala siya ni Bishop sa akin noon. Ako rin pinire-rato sa kanya. So sa madalit sabi, nagkatuluyan kami.
nagligawan kami hanggang sa nagpakasal kami. At tuloy-tuloy ng aming relationship hanggang sa nadako kami rito sa clinic site. Siya yung unang nagpastora eh. Siya ang kauna-unang nagpastora sa Jesus the Gospel. Oh, wow. Ano siya ng Jesus the Gospel. Nagsimula sa 5 tao hanggang sa dumami. At unang-unang itinalaga siya bilang pastora doon sa Jesus the Gospel. Then, pagkatapos nun, nagkaroon na kami ng gawain dito sa clinic site. Doon naman ako itinalaga bilang pastor kasi meron kaming gawain dito sa clinic site at nakita namin kung paano talaga kami pinagtagpo ng Panginoon. Gusto ko rin mag-asawa pero wala akong plano-plano kung sino liligawan ko. Pero, yun nga. Siya pala yung binigay ng Diyos sa akin, kaya talagang minahal ko siya. Mahal ko ang Lord, mahal ko rin siya. Wow. So, sa gawain, nagsimula kami talaga sa mahirap na sitwasyon. Wala pang pera nung araw. Lalakad kami sa gawain, walang pera, walang pamasahe ko minsan. Lalakad namin yung gawain. So, lalo kami naging matatag. Nagkaroon kami ng patuloy na pagkakaisa rito sa gawain. At doon namin naranasan na talagang mahirap talaga sa simula. Pero dahil sa pagmamahal kay Lord, hindi yun namin napapansin. Masayang-masaya namin ginagampanan ng gawain, lalo na may partner na ako. Dalawa kami na naglilingkod. Sa una, nagba-Bible study muna kami kasi nawala yung church eh. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Ngayon, siya na ang naging partner ko. At nagpakasal kami. Hindi ko alam kung kami kayata kauna-una ang kinasal. Hindi. Pangalawa tayo. Pangalawa. Pangalawa po kami na Kinasal ni Bishop sa GTJ. Then, tuloy-tuloy na hanggang sa nandito na kami ngayon sa clinic site. Patuloy namin ginagampanan ng gawain ng Panginoon. Pero hindi rin madali kasi alam mo naman ang iglesia, minsan may mga problema sa ibang church. Hinarap namin yung mga challenge na pag may problema sa ibang church, punta kami doon. Napapadala kami. Talagang, siguro hindi ko kakamali. Tatlong church na inaano namin. Troubleshoot. Troubleshoot. Kaming dalawa magkahiwalay. Ako nasa Taytay. Siya nandito. Minsan sa Naik. Siya nandito. Ganun ang senaryo ng aming ministry. So, doon namin nakita na mahirap pero masaya. Walang problema kung sinabi ng aming bishop na punta ka ron, wala kaming reklamo. Talagang nakita ko yung paglilingkod kay Lord na talagang siya yung mahal mo, hindi ka niya pababayaan. Wow. Talagang palalakasin ka niya. Kasi pag minahal mo ang Diyos, siyang bahala kung paano magampanan. Salamat sa Panginoon, nagtagumpay naman yung mga nagka-problema na church. Sa Naik, sa Taytay, sa Bulacan, sa Laguna. 4 na church pa lang nagka-problema. Hiwalay kami troubleshooter, hiwalay kami. So, matagal din ang panahon yun. Hallelujah. Makita namin talagang hindi madali. Pero bisa nakakatulog kami sa biyak. Nalalagpasan na namin yung lugar na pupuntahan. Kasi sa sobrang pagod. Pero salamat sa Diyos, nagampanan namin, pareho namin ginagampanan ng pagtatrabaho sa Panginoon. At doon nakita ko ang Diyos natin ay tapat. Hindi siya nagkulang. Kahit walang material, hindi namin na ano yun nakikita. Wow. Basta mahalaga, pamasahe, pupunta Wow. ka. Talagang hindi siya madali. Pagdating doon, pinapalakas namin yung mga tao dahil ganun nga nangyari mga problema. At salamat sa Diyos, sa ngayon, nabuo na uli yung simbahan, na maganda na uli. Ngayon, narito na uli kami hanggang sa patuloy pa rin natin ginagampanan hanggang ngayon. Na kami dalawa ay naglilingkod. Ngayon, ang edad ko ay batang-bata pa. 17 na. Pastor. Okay. So, nakita ko, Pastor, sabi dito, ni Brother Royal Royal. Liharso.
Okay, basahin mo, Pastora. Sabi po ni Brother Royal Liharzo, mapalad po kami dahil sila po ang aming pastor na mapagmahal, nagturo sa amin ng tamang pananampalataya, maging matatag at magkaroon ng totoong takot sa Panginoon. Proud to be Jesus the Gospel, Binyan, Laguna. Wow. Wow, pastor, narinig ko yung salitang troubleshooter. Okay. Pero pastor, no? Pastor Vilma and Pastor Boy, syempre, bago po kayo naging troubleshooter, syempre kayo po muna ang nakatagpo ng kayo'y inayos Okay. ng Panginoon. Oh, yeah, Yan. alright. Paano po ninyo na-encounter ang Panginoon at kailan po ninyo siya na-encounter? Siguro pwedeng sumagot si Pastora Vilma at si Milma, Pastor yeah. Boy. Oh. Opo. Actually po, Pastora, totoo po yun. Sa marriage life, ang dami pong pag-aayos eh. Kasi, yun nga po, kami po yung naging mag-asawa ay pastor na po kami pareho. Pero kahit po pastor na kayo pareho, meron pa rin talagang mga hindi pagkakaunawaan. Kasi full-time po kami pareho eh. Tapos, dito nga po kami nailagay sa clinic site. Alam niyo po ang clinic site? Ito po yung napakahirap na lugar dito sa loob ng Manila Memorial Park. So, ang unang struggle po namin talaga financial. Kasi ang mga attender po namin, puro bata, walang pera. Kung meron man pong matanda, mga nanay na walang trabaho. So, hirap po kami sa finances. Kaya, ako po yung sobrang maalalahanin eh. Kasi tayo mga nanay, talagang tayo nag-iintindi ng pagdating sa mga pagkain, mga bayarin. So dumating po sa time namin na talagang na-struggle po kami. So sinasabi ko kay Pastor noon, nagtrabaho ka na kaya? Nahihirapan na tayo. Walang pagkain ating mga anak. Dalawa po yung anak namin. Yun nga po yung patutuon nila na ng baby sila. Ang daddy nila, pipili lang ng dalawang flavor. Matamis o maalat. Alam niyo po kung ano yun. Aspukan po. Dahil sa ganun po kami kahirap noon. Kaya, opo. Yung ng bigas. Yeah, opo. Opo. Kaya sasabihin ko lang po kay Hana, ano gusto mo? Matamis ba o maalat? Tindi. Favorite niya po, matamis. Kaya baby pa lang siya, bulok na yung mga ngipin niya. So, ganun pong kahirapan ng nadaanan namin. Pero tuloy-tuloy po kami naglilingkod sa bahay ni Bishop. At pag nandun po kami sa bahay ni Bishop, never namin dinadaing yung aming personal. Kasi ang goal po namin lagi, maging blessing sa pastor eh. Kaya po kami, armor bearer din po kami. Maliban sa troubleshooter, armor bearer po kami ng aming pastor at pastora. So pag nandun po kami, wala kaming tinatake na may problema kaming ganito, wala kaming pagkain, wala kaming pambayad ng bahay o pambayad ng bill ng Meralco. Sinosolo lang po namin yun. Walang alam sila daddy at mami. Pero yun nga po, dahil sa kabutihan ng Panginoon, sa pagtitiis, pagtsatsaga, pananampalataya, nakaraos naman po kami. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa Hallelujah. Kanya. Unang-una, Pastora, Pastor Boy, ngayon, Opo. sinasaluduhan ko kayo talaga. Ay, praise God. Anga talaga. Alam mo, kasi sila Bishop Boy at saka si mami nyo ay talagang masasabi ko noon na ginamit din sila ng Diyos sa amin. Nasaksihan ko kayo, nandoon na kayo eh. Opo, andun na po kami noon. Oo, hindi lang yung sinabi ni Pastor Boy kanina, sa ngayon. Noon pa yung sa ngayon iba na eh. Yung noon, iba talaga yung noon. Kayo din, nung kasama ninyong daddy boy nyo, nung buhay pa yung mag-asawa. Talaga naman, grabe yung inyong, ngayon ko naintindihan bakit ang GTG, ang dami ngayon. Kasi andito yung mga poste, haligi, armor bearer. Armor bearer. Doon ko kayo hinanga ang dalawang mag-asawa. Hindi man kayo perfect, pero kayo yung authentic na nandoon nakaagapay sa mag-asawa. Wow, hanga. Bihira lang yung ganyan, Pastora. At pinapasalamatan po namin kay Lord yun. Kasi si Mami at Daddy na naman po rin ang nagturo sa amin ng paglilingkod. Oo. Kung ang titiis sa ministry. Madalas na turo po ni Daddy kami noon ng paglilingkod, hindi pera-pera. Oo, tama. Sabi niya, natuto po kami magtiis. At sabi niya, huwag aasa sa tao, no? Yun po ang sa amin, huwag kayong aasa sa tao.
Ang Diyos ang bahalang magpala sa inyo. Pero ang tagal po ng pagtitiis namin, 15 years, Pastor. Grabe tagal. Opo, na walang pera. Ang offering po ng church namin, 50-50. Oh, Alam niyo po yung 50-50? hindi po. Tos and 50 centavos. Opo, kaya pag namamalengke po ako, Ano yun ulit? 50 pesos and 50 centavos, 50-50. Sasabihin po ng treasurer namin, Pastor, ang offering po natin 50-50. Sabi ko, Okay. ha? Ah? Ano yan? Mamamatay na yan. 50 pesos and 50 centavos. Grabe. Full-time pa sa church dito sa clinic site. May mga kabataang lalaki kasi ang hirap na po ng lugar eh. So mahilig din po kami ni Pastor mag-alaga ng mga kabataan. So parang meron po kaming 4 na lalaki at saka isang babaeng kasama. Plus 2 anak namin. Di ilan na po kami. Opo. 5 po sila. Plus 2 anak namin, 7. Plus kami ni Pastor, 8. Opo. At jam. Pagkakasyahin ko po yung 50-50. Oh, grabe. Po yung pang 1 day lang. Hindi ng word na yun. Kasi ang offering po, di po ba, midweek at saka linggo. Opo. 50-50, kailangan pumasya yun nung araw po kailangan pagkasyahin ko ng 2 days, 3 days. Opo. Tapin ko po, pupunta ako dyan sa may, ano ba itong, Uniwide. Dati po, Uniwide po yan eh. Opo. Oh. Yan po dyan yung mga buto-buto. Puro yung po ang binibili ko, yung buto-buto. Tapos sasabawan ng marami. Oh, Lalagyan. grabe. Saka asin. Ayun, may nilaga na kami. Kasya sa 8 katao. Napaka-genuine, Pastora. Opo. Napaka-genuine. Alam mo, yung kanina pa lang na sinabi ni Pastor Boy na mas pinili namin ang buhay kaysa bagay. Kasi yung naglingkod kang wala, hindi ka bahahanga. Dahil ang pinaglilingkuran hari ng mga hari. Amen. Hindi bagay ang pagbabasihan, kaya sila naglingkod. Di ba na manahangaan mo ang ganyang tao? Wow, grabe talaga. Ito sabi na nagpatotoo dito. Ito ang nakakapagpalakas talaga. Salamat sa buhay ng aming Pastor Boy at Pastora na nagturo sa amin, sabi ni Roda Lisa Bien, na nagturo sa amin ng totoong pananampalataya sa Panginoong Yesus. Mahal po namin kayo, Pastor Boy at Pastora Vilma. Wala. Ito, hindi na to pinag-uusapan kung ano yung bibigay mo sa akin eh. Yes. Parang ano ganun yung eh. bibigay mo sa akin? Basta kung ano yung ibibigay Ano yung mo bibigay sa Diyos. nila sa Diyos? Yung pagmamahal na lang, grabe na yan eh. Walang katumbas na halaga yan. Ito pa, si Ruby, Abogo, Gloria. Diloria. Basahin natin. Proud po kami na sila ang aming pastora dito sa JTG Binyan. Hindi lang po nabago ang aming mga buhay, kundi nabago din ang aming pamumuhay dahil tinuruan nila kaming manampalataya, magmahal sa Diyos, magmahal sa lingkod ng Diyos at sa iglesia. Wow. Maraming salamat po, Pastor Boy at Pastor B. Mahal po namin kayo. Grabe. So, hindi to walang bagay, walang pera doon. Kaya may kanta, walang bagay, walang tao, ang katulad mo. Di ba? Walang bagay, walang taong katulad ng Diyos. Oo, walang bagay, walang katulad si Lord. Grabe. At tong ganitong genuine na pagmamahal, walang perang katumbas dyan. Grabe. Oo, kaya nga yung 50-50. Na-amaze po yung mga kaabangers. Sabi ni Ate Angie. Ate Angie Campoy, hala, 50-50. Parang lifeline na talaga. Kasi ginagamit ang 50-50 kapag na medical, di ba? Pagkaagaw buhay na, Pastor. Agaw buhay, 50-50. Yung iba pala meaning nun. Hindi pala agaw buhay. Agaw laman ang tiyan. Agaw laman na siya. Grabe. Pastora Vilma, Pastor Boy, grabe. Alam mo, salamat sa Diyos, mayroong mga taong katulad nyo. Tapos sila pang nauna sa church, sila yung mga pioneer. pundasyon, pundador. Grabe, pioneering. Pundador, tapos ngayon kung titingnan mo ang simbahan ngayon, mga anak na ang ipinoste, inilagay ni Lord. At lahat ng istorya niya nandoon yun sa isang malalakas na mga taong
Amen. Katimbang nila Bishop Boy Ramos at Bishop Metos. Wow. Ngayon, buhay pa yung mag-asawang yon. Ay, grabe, ito pala talaga. Kaya pala. Pastor, Ah. unang nagpalakas sila yung 50-50. Oh, 50-50. Ano pa po yung mga sumunod O, yun, yan, na okay. nagpalakas at talagang nag-encourage sa inyo na magpatuloy pang maglingkod? Yan, stronger together. Opo. So, tuloy-tuloy po ang gawain ng JPG. Nung araw po talaga, meron po kaming revivaling times of Okay po. Opo. So, halos everyday po yan. Ang trabaho namin ni Pastor. Bagamat may church po kami dito sa clinic site, pero more on po kami sa pag-support sa kanila. Kaya everyday po nandun po kami sa bahay ng Mami at Daddy, sa BF, Apo. para mga ministry, mga utos nila, kung anong utos po, ito po yung buhay po namin ay sumunod lang ng sumunod sa pastor. Ganun po. Hanggang nagkasakit po ang daddy, una po yung nagkasakit ang daddy. So kami pong mag-asawa ang bantay lagi sa ospital everyday. Grabe. 2 years po yun. 2 years po yun na may sakit ang daddy. Hindi po papapayag ang Daddy Bishop na pumunta ng ospital na hindi kami kasama. Ganun. Opo. Then, namatay po ang daddy. Na 2012, namatay po si daddy, naiwan si mami. So, nakapo po kami kay daddy na kasi nasa ICU po si daddy, na ICU ang daddy. Sabi ko, daddy, kasi ako po lagi kausap ng doktor. Daddy, pahinga na po kayo, sabi ko sa kanya. Kasi, na po, sira na ang mga niya. Pag nasa coma, comatose po siya eh. Nakakarinig naman. At parang tumingin pong gano'n sa akin si daddy. Natakot ako. Parang pinapagalitan ako. Parang sinasabi niya, dapat pinagpipray mo ako mabuhay. Bakit parang gusto mo mamatay na? Parang gano'n to pagkaintindi ko. Then, sabi ko, tati, ano ba yung naalala mo? So, nagtanong po ako sa kanya. Pwede na po kayo magpahinga. So, hindi niya po inaalala ang mga anak niya kasi mga established na yung 3 ay yung 4. Ang inaalala lang niya, sa feeling ko po yon sa instinct ng ay yung bunso at saka po ang Mami Bishop. Ang church, hindi niya rin masyadong kasi stable na po ang JPG. Nangako kami po sa kanya, Daddy, kung paano ka namin minamahal at sinuportahan, bibigay din namin yan kay Mami. Wow. But po after noon, parang lumuha siya, umiyak siya. Tapos nakasalubong ko yung doktor kinabukasan, sabi niya, oh, your daddy is at peace, ganyan-ganyan. Eh di, ang nangyari po, in ICU. Kasi inaantay pa yung anak niya eh. Nasa US, si Milty. At yun po, ang sabi ng doktor, kasi naka-tube i-intubate na raw. Kasi wala na, patay ng katawan eh. Ang nabubuhay lang po yung dahil sa machine. Sabi naman ni Milky, no way. Umala po sa ospital yung salitang no way. Ayaw nila. Eh, umabot po ng buwan. Ang laki ng gastos. Sabi nila, ate, bakit buhay pa ang daddy? Eh, sabi ko, syempre, binuhay niyo eh, nakatubo eh. Eh, wala talaga ang daddy, ang physical niya, nahihirapan lang. Ngayon, kung gusto niyo, extubate na. Wala pa kayang gumawa. Ang sabi ng doktor sa akin, ikaw ang gagawa. Sabi ko, ay, hindi po. Hindi ko po kaya, at saka hindi ko po yung tatay. Kala po ng doktor eh, anak talaga ako eh. Hindi po ako anak. Ano lang po ako, anak sa pananampalataya. Kaya walang makakagawa ng extubate. Ang mga kapatid mo at saka ang nanay mo, hindi kaya. Ikaw lang. Sabi ko, naku, hindi po. Pray po kami. Sabi namin, Lord, pag-pray na natin si Daddy, bigay na natin kay Lord. Yun po, kinabukasan, kahit po nakatubo po siya, nawalan siya ng buhay. So, then si Mami naiwan, ilang years pa, parang 2012 po namatay si Daddy, si Mami po 2022, so 10 years. Kaya yung po 10 years na yun, talagang ginugol po namin ang aming buhay. Kahit may church po kami. Maliba, kami po ni Pastor, 2 ang church na handle namin, Binyan at Clinic Site. And from Clinic Site, nakapag-raise din po kami ng mga pastors. Kaya may mga outreach din po kami. Alipito po yun. Wow. Pero kahit po ganun yung aming ginagampanan dito sa aming outreach, more on pa rin po kami sa pagsuporta kay Mami. Wow. Amen. Kasi Mami, kami rin po uli ang kasama niya. At pag nag-abroad po si Mami, ako po ang PA niya, assistant niya, kasama niya kami. Kaya po nakarating ako ng Africa.
3 times walk kami ng Africa. Wow. America lang po ang hindi ko nararating. Lagi akong deny sa visa. Yun. At ang goal ko lang po lagi, Pastora sabi, paglingkuran po ang lingkod ng Diyos. Wow, totoo yan. Opo, wala po kaming ibang layunin. Si Pastor po, maiiwan siya dito. Habang nasa abroad kami ni Mami. Pagdating ko, dalawa na po uli kaming mag-a-assist kay Mami. Ganun po. At yan lang po ang masaya namin na paglingkuran siya, tulungan siya. Hanggang siya po ay na-ospital din. Yun, kami rin po ang nag-alaga sa kanya. 1 taon po mahigit bago. Pero si Mami po, mabilis po yung pangyayari po sa kanya. Parang 5 months. Kasi dati na po siya nagkaroon ng liver cirrhosis. Umulit lang po. Po yung naging dahilan ng kanyang pag-uwi sa Panginoon. Amen. So yun po, storya namin, maglingkod sa lingkod ng Diyos. So sa inyo, Opo. so sa inyong dalawang mag-asawa, ang nagpapalakas, nagpapatibay sa kanila ay paglilingkod. Paglilingkod sa Diyos. Oo, at sa kasi lingkod you ng cannot serve Diyos. God without serving His people. Especially Opo. without serving His servant. Serving His servant. So ngayon, sa inyong mag-asawa naman, paano na yung inyong mga pangangailangan? Halimbawa, siyempre, kailangan ng attention yung time na yon. Ano bang edad ang inyong mga anak? Di ba? Yung time na yon. Nung time na yun, mga bata pa po bang anak namin. Oh. Siya, mga elementary po sila. Mga baby, pinanganak na po sila kasi sa church. Kaya nga po, paano nyo binalanse na mag-asawa? Halimbawa, kayong dalawa kasi stronger together. Paano nyo binalanse? Kasi problemang natural, malulutas sa paraang natural. Amen. Problemang spiritual. Kasi yung inyong paglilingkod sa Diyos, spiritual yan eh. Opo. Paano yung inyong mga anak? Oo, yung dalawa, di ba? Paano yung mga anak? Realidad po yan. Opo, ito po ang maganda, Pastor. Opo. Dati po ay naglilingkod kay Mami at Daddy. Opo. Dito naman po sa amin ay binigyan din kami ni Lord ng maglilingkod naman sa amin. Wow, talaga. Aming mga anak. May Opo. mga full po kami dito sa clinic site. Opo. Siya po ngayon ay pastora na din. Oh. Na-assign na sa Negros. Dalawa po sila na nandito sa bahay namin kasama namin, katulad Nag-aalaga. namin, nag-aalaga sa mga anak namin, Opo. naghahatid sa school. Yung po, hindi naman po nagpabaya si Lord. Tapos, pag kami po, once a week, meron kaming, pag may pera, pag may blessing. Yes. Pinapas yung mga anak namin. Opo. Naranasan din po talaga ng mga anak namin ng kahirapan ng buhay. Oo, sabi ni Pastora, tanong niya, naranasan niyo po ba ang kahirapan ng buhay nung kabataan niyo rin? Oo. Po, Pastor. Sobrang kahirapan po ng buhay. Kasi ako po, si Pastor, ikaw, patotoo mo, Pastor. Ikaw po, Buhay. Pastor Boy. Nung kabataan mo pa. Yung pagkakilala ko po sa sarili ko, wala akong tatay at nanay. Lumaki ako sa lola. Pala mo yun ang nanay mo. Sa yun lola ko. Natuklasan ko lang po nung ako'y na-born again. At the age of 30 years old, pinagtapat sa akin na ang tatay ko pala ay buhay. Pero yung gap ng age na yun, ang daming hirap na inabot ko sa buhay dahil talagang wala kang tatay. Lahat ng klase ng hanap buhay, magkapera at kumain ka lang, na ano ko yun, naranasan ko yun. Magtinda ng walis, ng ice drop, ng balot, ng kangkong, gulay, mag-construction, habang nagbibinata ka, nagtrabaho sa trucking, at dami. At ang huli kong trabaho ay nag-security guard. At dito ako nagkaroon ng relasyon kay Lord. Wow. So kung bibilahin ko yung mga hirap, napakadami. Pero ano ko na yon, parang tumibay na ako sa ganun, nasanay na ako sa ganun, kaya nagamit ko ito nung ako'y nasa Panginoon na. Wow, tingnan mo. Wala kami dito talagang hirap, pero sinanay na ng Diyos sa ganung buhay. Medyo hindi ako nabibigla eh. Alam ko na kung ano yung buhay noon. Wow, Yung babe. pahat mo ngayon. Talo ako nagtiwala kay Lord na alam ko din niya ako mababayaan. So maraming mga pagsubok
na nangyari sa buhay namin na lalo nagpatibay sa aming mag-asawa. Mm. Yan yung mga anak namin na nagkasakit, na talagang walang pera. Pinag-pray kay Lord. Si Lord ang gumawa para gumaling. Si Hana, natuklasan namin mga mabigat na problema, binubuli pala sa school. At ang tagal namin yun naranasang mga problema yung anak namin. Na ini-enroll namin, biglang ihinto. Enroll namin, bigla na lang ihinto. Bayad na, naghinto pa kasi binubuli pala. Ngayon, yung anak namin, hindi nagtatapat kung ano yung nangyari sa kanya. Kaya kami, hirap na hirap din, pero lalo lang kami kumapit kay Lord. Na sabi namin, ba't ganito yung anak namin? Pinapaaral namin, pero biglang ihinto. Minsan, pinapagalitan namin, dumadating na parang lumalaban na siya. At hindi namin maintindihan yung pala bandang huli na ano namin na siya pala ay nabubuli. Pero salamat sa Diyos dahil doon lalo kami tumibay kay Lord Wow, sa strong. mga problema. At kung isipin ko yung mga problema niya, kung sinabi niya sa akin na binubuli siya, baka hindi ko matagalan, wala siya talagang kibo. At marami kaming karanasan na talagang tumibay ang loob namin na talagang yung anak namin, nangangarap kami mag-aral siya pero hindi nangyayari. Hindi nangyayari siya, pahinto-hinto. At yon sa tulong ng Diyos, siyempre, panalangin kami ng panalangin, si Mama lalo na nahihirapan siya bilang nanay. At sinasabi niya, Lord, sa takdang panahon, You will make all things you will beautiful. make Wow. things. Paborito ni quote, Oo. you will make all things beautiful. Kasi ang anak po namin si Annie, Oh. nag-high school. Kasi Opo. elementary lang po. Kasi nung elementary po siya, nasa private school, sa Christian school, Opo. Christ Light, di po ba, ilan lang ang bata. Tapos dahil po dun sa heart namin na makapagpaaral din ng mga anak ng member namin, hindi po namin kinakaya ang tuition fee dahil nahati po yung pera namin Opo. sa ni-sponsoran namin mga anak ng member at saka dito sa anak namin. So hindi kami nakakabayad ng school. Kaya nag-decide po kami, lipat sila sa public. Nung ilipat po namin sa public, grade 4 si Hana. Si Habi po first year high school. Hindi na kayanan ni Hana ang public. So doon po siya nabully. Di po ba ang pangaral natin sa mga anak natin, behave ka sa school, huwag kang makikipag-away. Opo. So ganun po siya. Kaya naranasan niya pong sinasakta, kinukuha ang baon, hindi nagsasabi. Gabadang huli, nagka-anxiety po siya talaga, depression. Natapos niya ang elementary, pagdating ng high school, ayaw nang pumasok. Kaya po, nagtataka kami, bakit? Kasi municipal, ang daming bata pong mga gulo. Hanggang struggle po siya sa pag-aaral. Ako po, lagi akong gusto ko mag-aral. Kasi ang pangarap ko po, sabi ko noon, kaya kami nag-i-sponsor ng mga bata. Ito po ay tanim na namin para sa edukasyon ng aming dalawang anak. Oh. Opo. Kaya nagpapaaral kami ng mga anak ng iba. Para pag yung anak namin na sa college, wala na kaming problem. Baligtad po nangyari, ayaw na mag-aral. Oh. Yung pala po this school. Hanggang nag-enroll naman po siya, pero uuwi, iiyak. Hanggang totally po, na-depress po yung anak namin. Huminto ng pag-aaral, 3 taon. Nasa bahay lang po, tahimik, naiyak lagi. Sa aming magulang po, masakit po yun. Napakasakit po nun. Pero lagi ko po siyang pinagpipray. Lagi ako umiiyak sa Panginoon. Lagi ko sinasabi, Lord, you will make all things beautiful in your time. Wow. Yun po lagi hawak ko. In your time. Tapos nagde-declare ako lagi niya sa prayer. Pinipray ko siya. Kasi dumating po sa kanya yung nagkakaroon na po siya ng episode eh. Ngayon, yung anak ko po, purihin po ang Panginoon, Pastor. Ngayon po, alam nyo, nakapagtapos po siya. Wow. Nakapagtapos po siya sa Amen. PW ng music po ang kanyang course, Bachelor of Music. Tapos, hindi pa po siya tapos nung mag-graduate na po siya. Kasi inantay po namin kung kailan niya masasabihin mag-aaral siya. Nung sinabi niya po mag-aaral siya, o sige na, nakatapos po siya ng high school, alam niyo po yung yung program ng government na ALS ba yun? Ano yun? Oh, na-accelerate siya.
Opo, doon lang po. Hindi po talaga nag-aral ng ano. Yeah, alternative learning. Opo, ng regular class. Wala po Opo. ganun. Tapos nung college na po niya, pahinto-hinto rin. Tapos nung nagsabi siya, gusto ko ng music. Ang mahal po ng tuition fee sa PWU. Oo. Sabi ko, sige anak, hindi po, kasi gusto ko po mag-aral. Oo. Pag-pray natin kay Lord, ang Wow, provision. grabe. Pag tayo nagkaroon ng pan-tuition fee mo, try-sem po, 50K ang isang sem. Opo. Kalooban ng Diyos yan na ikay mag-aral. Alam niyo po, God provide. Wow. Nakapag-post po siya. At yung pangalban niyang taon na, scholar na, kaya nalilibre na. Wow, talaga naman. Nabayaran. Naging masaya po ang anak ko. Tapos, nakagraduate po siya noong August at na-adapt po siya sa Singapore. Pastor. Wow! Opo, nandun na po siya ngayon sa Singapore. Nakuha po Wow. siya for use Oh. School of Music sa Oh. Singapore. Oh, Opo, wala pong gastos, walang hirap sa application. Na-operan po siya, apat sila magkakaklase. opo. At nag-masteral pa po sa Singapore. Wow. Yung po na, ayaw mag-aral pero nag-masteral pa sa Singapore. Ngayon Wow, kumikita po. katindi. At ano na po siya, talagang masaya, wala nang anxiety, wala nang depression. Wow, tingnan nyo. Mga kaabangers, alam nyo po, ito yung resulta ng magtanim ka sa ibang buhay. Opo. Pag nagbuo ka ng ibang buhay, bubuuin din ang buhay mo mismo. Biro mo, kayong mag-asawa, nasaksiyan ko rin yan noon eh. Lagi kayong kasama-kasama nila, Bishop eh. Opo. Kaya nagkakilala tayo doon lagi eh. Kasi tuwing nandoon ako, tinatawag ako agad noon, pinapatay mo. Opo. Una po tayo nagkita sa probinsya. Oo, sa time of refreshing. Opo, binuhat-buhat kayo ng mga pastor. Oo, di ba? Doon tayo na una nagkita. Oo, doon tayo kasi ngayon, ang gusto kong makita at tumbukin sa inyo, kasi dito, may nagsabi rito, nagkwento rito, nagpapasalamat sa inyong mag-asawa. Joyce Ann. Oo, basahin mo nga, anak. Si Joyce Ann, thank you, Lord, for the life of our Tatay Pastor Boy and Mama Vilma. Words are not enough how much we are blessed to have you. Wow, grabe. Naiyak ako. Thank you for answering the call and teaching us how to love the Lord. Love the pastor and love the church. We salute you for everything you've done for us. We love you so much, Tatay and Mama Vilma. Oo. Ayun o, Ito po namin mahalin ang Diyos, mahalin ang simbahan, at mahalin ang lingkod ng Diyos. wow. Kasi alam nyo, Pastora, Pastor Boy, di nyo namamalayan, baka hindi nyo lang popular siguro ang word na to, pero alam nyo to, sa Ephesians 3:2, sabi doon ay, this stewardship has been given to me for you. At buhay na buhay sa inyo ang message na yan. Given to me for you. Paano nangyari? Biro mo, ang ginawa nyo noon, dahil tumigil ang anak nyo, nabuli siya, pero ang ginawa nyo sa iba, ginawa nyo ay nagpaaral pa kayo ng iba. Grabe. Tumulong pa kayo ng iba. Kaya sinulit naman ng Diyos yung inyong pagtanim sa iba. Oh my God, mga kaabangers, di ba ninyo to, ito yung stronger together. Ito yung maliwanag na stronger together. Hindi lang po na ma-feed mo ang iyong sariling interest. Kundi yung buhay ng iba, paanong naporma dahil sa mayaman mong grasya. Oh, hallelujah. Oo. What a selfless love. Selfless. Alam nyo, hindi yung, ito pang magandang nakaka-encourage po. Kasi kayo kanina pa lang sinasabi nyo, kapos kayo, wala kayo nito, galito. Wala kahit ano. 50-50. Alam mo ba yung word na 50-50, parang ang pangit pakinggan eh, no? Kasi ibang term yun eh. Pero yung 50-50 sa inyo, ibang kwento. May kahulugan na malalim. Yun yung paghati-hatiin, paanong ibili ng ganito, ibili ng ganyan, yung pera pala. O then, kayo, nakita ko ngayon na yung sinasabi ninyo, buhay na buhay, alam ko, I believe, buhay na buhay ito sa mga nakikinig ngayon, mga kaabangers. Sabi dito ni Steven Arboleda, priceless po
pagmamahal nila sa amin, nila Pastor Boy at Pastora B. Pag sinabing priceless, wala pong katumbas na pera dyan. Wala pong katumbas na bagay pag sinabing pag-ibig na, pag sinabing pag-ibig ang pag-uusapan. Amen. Hindi po nila kami sinukuan. Sobrang tiyaga nila. 3 pa kami sa church inayos. 3 sila na inayos. Grabe. Inaayos ha? May Pinakamabait naayos na. member po yan, si Steve. Oo, 'di ba? Sabi niya, nilulusong po nila baha sa pulo. Kahit wala po kami nabibigay na ibibigay na pamasahe at that time. Mahirap pa po kasi kami noon, masyado pong malalim sa amin pag sinabi po namin ang salitang I love you Pastor Boy and Pastor Rabi. Grabe. Malalim ang Grabing kahulugan. lalim ng pag-ibig na naitanim sa kanila. Alam niyo po, mga kabangers, nakakatuwa to, no? Nakakatuwa, alam niyo, kayo yung sinasabi ng daily life sharing. Ito yung word na daily life sharing kasi ang pangitain, itong mga salitang ito, hindi lang nasulat o naitatak sa tabletang bato. Amen. Yun yung panahon ni Moses. Ngunit ngayon sa bagong tipan, kundi na isulat sa puso ng tao Amen. na ang binabasa na ngayon, hindi na yung papel. Yung papel. Binabasa na ang buhay ng tao. Buhay ng tao. Nakikita ng tao. At, Pastor, hindi po pagtataas ng inyong bangko. Dahil naglingkod po kayo sa mga lingkod ng Diyos. Yung grasya ng buhay ni Daddy at yung Mami Metos nyo, yun din yung inyong tinamasa. At ang nag-ani, anak na nila ngayon. Anak, grabe. Wow, less effort. Less effort. Less effort na sa maximum part nila. impact. Diyos na yun. Mga kaabangers, Diyos na yun, hindi na sila ito. Hindi na ito yung mag-asawa lang, kundi sila yung contact point. Kaya no wonder, bakit laging sinasabing, Jesus, son of David. Laging nakakabit yung David. Yes. Sa panahon din ni Solomon, because of David, I will not do this to your life, Solomon. Because of Moses, may contact person lagi dun eh, na ginagamit. Mga kaabangers, importante po yan. Maglingkod lang tayo sa Panginoon. Yung mga taong pinagkatiwala, di man perfect yan, pero sila yung mga authentic na tao para maging hagdanan ng inyong mga tagumpay. Wow, my God, hallelujah. Whew. Oh my God. Ito pa, di ba? Yes po. Maraming nabuong Yes, pakibasa. Sister Ruby. From Sister Ruby Deloria, sabi niya, yes po, maraming nabuong pamilya na ayos na mag-asawa dahil sa buhay ng aming Pastor Boy at Pastor V. Dahil sa kanilang tunay na pagmamahal, ngayon po nararanasan namin ang masaganang buhay dahil sa buhay po nilang mag-asawa. Nakarating po kami sa iba't ibang lugar dahil sa kanila. Haha, Boracay na po tayo ulit or Palawan. Oh! Wow! Grabe! Hallelujah. Sobrang nakaka-inspire. Nakaka-inspire. Alam niyo po, Pastor Rabli at Pastor Boy, ano pang mga iba pang eksaktong salita. Walang, di ba may kanta, kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Grabe. Di ba? Kung sino, wala kang katulad. Wow. Di ba? Pastor, ito pa po, sabi ni Okay. Brother Michael sa Balya, pagpagitan. Oh. Di po namin makakalimutan ang salitang, mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang lingkod ng Diyos. Mahalin mo ang church. Wow, Sa grabe. paglilingkod, hindi pera-pera lang. Oh. Salamat sa buhay nyo, Pastor, Pastora. Mahal po namin kayo. Wow, Grabe grabe. tumatak sa kanilang mahalin mo ang Diyos. Oo. Mahalin mo ang lingkod ng Diyos. Mahalin mo ang kanyang simbahan. At sa paglilingkod mo, hindi pera-pera lang. Ito ang dapat gamitin yung salitang sana all. Grabe.
At Pastor, yan talaga yung... Yun ang dapat gamitin yung sana all. Alam mo, Pastor, nakita ko dito sa tatlong to, ito yung nakapaloob yung stronger together. Yeah, stronger. Nandiyon ng Diyos, nandun ang tao, nandun ang kanyang simbahan. Wow, amen. Hallelujah. Hallelujah. Parang napatahimik ako. Tumahimik ako, Pastor. Parang, alam niyo po, binalikan ko, paano ba ako naglingkod? Hallelujah. Grabe to. Mga kabangers, kayong mga nanonood, wala pong script dito. Hindi, biglaan lang pong tanong ito at talagang authentic po. At nawa po, ma-meet nyo man ninyo ang mag-asawang ito, nawa maging pagpapala sa inyo to, di natin alam. Maraming buhay na di nyo alam na nasa tayo, may pinagdadaanan kayo. Bigla nyong na-meet ang mag-asawang ito. Ay, alam nyo po, tama si David eh. Know the God of your father. Know the God, sabi ng 1 Chronicles 28 verse 9. Know the God of Pastor Boy and Pastor Vilma. Know their God. Kilanlin nyo ang Diyos ng mag-asawang ito, mga kaabangers. Believe me, hindi mga perfect yan ha. Limitado po yan. Pero ang Diyos nila na kanilang sinasamba, dinadakila, unlimited na Diyos. Grabe. Yan po, yan eh. Hallelujah. Oh my God. You are my strength and my song. And when I need your presence. Wow. Though I'm weak, sabi ng Don Moen yan eh. Yes. Though I'm weak, you're always strong. Di ba? Wow, praise the Lord. Ano pa, Pastor? Ano? Grabing puso iyan, sabi ni Sister Weng Molera. Ayan, Pastor, napakaganda naman po nung pinapakinggan niyo ko yung story sa inyong anak. Sa inyo pong mga personal din po, may mga pangyayari din ba na dumating din ba kayo sa buhay na nag-struggle muna kayo? Bago po na-establish sa inyo yung malalim na yan, na paglilingkod sa church, sa servant of God, at sa Diyos. Ano po talaga, may mga napagdaanan din ba kayong struggles? Na parang sumuko kayo. Parang sumuko Muntik kayo. kayong, Lord, bakit nangyari to? Naglingkod naman kami sa iyo. Yeah. Ay, yung mga tanong na ganyan, nakaranas po ba kayong dalawa niyan? Opo, Pastor, marami po kaming karanasan. At kagaya nga po nung nabanggit namin kanina, financial po sa kahirapan ng buhay. Kasi dito po sa clinic site, ganun nga po, hirap ng buhay, kulang kami sa pagkain. Tapos sa amin, dahil po mahirap, nagkakaaway po kami, nagtatalo kami. Si Pastor, lalayas ako, hindi ako aamuin. Talaga? Gusto ko nakikita ako pag lalayas ako kasi Oh. hindi ako pinipigilan. Hinahayaan ako gabi. Lalabas ako ng bahay, sabi ko lalayas na. Talaga? Siya nahihan, tulog lang. Oh, Ako tala mo ko doon sa baba, Oh. ang dami mo, akyat na lang uli ako. Hindi yata ako susundan. Yun, tapos mga anak po namin, yung pinagdaanan ng mga anak namin. Oo. Tapos, yun Oo. po. Parang hindi Yung halata. kaming ugali, may mga pangit din po kasi ugali na kailangang ayusin. Wow. Ang hirap din magali. Oo Yung nga, no? ayus po. Tao talaga. Yun po. At salamat po sa Panginoon dahil hindi naman kami natutuloy na maghiwalay. Oo. Stronger together talaga. Opo, nag-aaway. Together. Hindi natutuloy na. Kasi ayaw akong habulin eh. Babalik na lang ako. Wala rin po kasi ako pupuntahan. Iniisip ko po noon, pag kami nawala sa Panginoon, saan kami pupunta? Oh, Kung grabe. mag-aaway kami, maghihiwalay kami, ano pwede kong pasukan trabaho? Opo. Puro rabo ang huli na pwede kong pasukan. Labandera, dispatchadora, Opo. tira. Grabe, ano? Kompleto. Ayun, no po. Kaya makikipag-ayos na lang ako. Oo. Uuwi na lang ako. Ay, Tama, huwag na mag-imot-imot. Opo, wag na mag-ina. Hindi effective. Hindi effective po. Hindi effective kay Pastor yung drama. Pero actually, Oh. buti na lang ganyan din pa rin si Pastor Boy kasi siguro mas
effective si Lord ang ayunan niya, hindi yung imot-imot mo. Pastor Dong, Pastor Dong, ang follow-up ko dyan na tanong, Okay. bakit po, Pastor Boy, hindi naman ninyo Okay. sinusuyo? Okay, Pastor Boy. Sige nga, Pastor Boy. Kasi ako, nasanay ako sa hindi ko yung ugali na makiusap. Oh. Kasi yung tibay ng loob ko na naranasan ko nung ako'y wala kay Lord, na mag-isa akong bata, wala Opo. magulang. Nasanay ako doon sa ayoko ng gulo, parang gano'n. Ayoko ng nakikipagsuyo. Ayoko ng nung una pa lang yun, yung mga panahon na yung na hirap kami. Oho. Ayoko nang humingi ng tulong kung ano yung kailangan namin. Basta ang sabi ko lang, Lord, di mo kami pababayaan. Kahit may mga problema kaming ganyan. Opo. Talaga, totoong problema naman namin talaga, kahirapan eh. Yun naman Opo. talaga. Pero, nanindigan ako, Lord, ayoko bumalik sa trabaho. Misa inisip kong bumalik sa trabaho, pero pinaalalahan ako ni Lord na huwag akong babalik. Turuan ako manampalataya at magpakumbaba sa Kanya. So natapos din naman ng mga pag-aaway namin, pagrereklamuhan. Di lalo naman tumibay yung pag-ibig namin. Nagsisisi kami, sorry So, yung mga kamalian, natututunan din naman talaga. May teaching yung mga pagkakamali. Kaya yun, lalo kami tumibay kay Lord. Hanggang ngayon, lalo kami nagmamahalan. Wow, talaga naman. Kaya salamat sa Diyos kung hindi talaga siya, hindi tayo tinawag, talaga siguro bumigay talaga. Wow. Nagpapatibay talaga yung calling mo na tinawag ako ng Lord at kailangan kong umalis o sumuko sa mga problema. So pagpapakumbaba lang ang nalaman ko na doon muli kakaroon ako ng panibagong sigla pagka humingi ako ng tulong kay Lord, pinalalakas na ako, hindi natutuluyan yung mga problema. Sorry, bandang uli, sorry din naman eh. So, sorry sa huli na. Wala amo. Kasi sabi naman, pabalik ka eh. Opo. Hindi ka... Ay, Sabi naman, Yun, ganun po lang. Pero talagang salamat kay Lord. Oo. Sa dami ng mga problema, lalo lang naintindihan kung paano ng Diyos gumagawa sa problema. Wow. Maraming natutunan sa mga trials ng buhay. Wow. Kaya ito, patuloy na nagpapakatatag, naging matatag dahil doon sa trials. Kasi kung walang trial, paano makilala si Lord talaga eh? Pag walang pagsubok, hindi mo makikilala si Lord. Kailangan may pagsubok para makilala mo siya sa buhay mo. Wow. Hindi ka mananangan sa lakas mo o sa abilidad mo. Oh. Kasi minsan na nangyari sa akin na parang aalis na ako. Totoo yata yun sa puso ko, parang kahirapan na eh. Oh. Sabi ni Bishop sa akin, sabi niya, boy, sabi ni Lord, aalis ka raw. Oh. Ano ko, nagtapat, na-discern. na-discern. Hindi may Kasi alam tatago sa ama. naman, yun naman kahinaan po natin ang mga bagay na Okay. yun talaga yun. Pero salamat sa Lord, ginamit ang kahirapan para lalong mahayag ang Wow. ang kalwalatian ni Lord sa Yes. Grabe, sabi ng aking anak, nasa Pastor Ethiopia. Hadasa. Basahin mo nga. Nagko-comment, nagising bigla si Pastor Hadasa. Hello, Pastor Hadash. Ayan, sabi niya po, ganyan na ganyan si Pastor Carl ko, yung kanya pong asawa. Di marunong manuyo, di marunong humabol. Sasabihin niya, marunong kang umalis, matuto kang bumalik. Kaya di na ako nagtatampo ng higit isang araw. Lugi lang ako, oh. True na true. At Pastor, nakatch ko yun ha. Kaya hindi niya sinusuyo. Okay. Alam mo bakit? Oh. Tituturuan ka ni Lord na magpakumbaba. Oo nga. Oo, talagang dapat. Yeah. Sa isang banda, alam niyo po mga kabangar, sa isang banda, di po natin maiiwasan ang mga mangyayari. Pero kaya po nating ayusin
para masino o para ma-reconcile yung dapat na wag mangyari. Amen. O di ba? Kasi ugali na lang din yan eh. O, Ugali talaga. ugali lang yan eh. Kaya minsan yung ating ugali parang karakter eh. Parang asal. Ikaw yung ugali mo parang asal. Kasi pag sinuyo ka, magkakaroon pa ng second Ay, thoughts, nago. magkakaroon pa ng pag-aaway. Oo. Di ba? Oo, kaya talagang ang nabubula, dami na nagko-comment dito. Yes, breakthrough po kayo, Pastor Boy at Pastora B. Happy life, happy wife. Happy wife. Oo. Galing. Di ba? Kaganda. O ano pa ang tanong Grabe, natin? Yung stronger together. Kanina, Pastor, nakita ko sa Stronger Together. Opo. Napakahalaga ng meron talaga nagpa-pastor din sa'yo. Oo, may nagsasalita. Kasi sila na-establish sila kasi meron silang isang lingkod ng Diyos na hinayaan nilang magsalita sa buhay nila. Opo. Mahirap po ba sa una na sumunod doon sa, syempre po, yung inyo pong spiritual father, nakaka-receive sila ng vision coming from the Lord na especially para lang sa inyo. Mahirap po bang sumunod sa mga ipinagagawa niya nung una po? Opo, Pastora. Kasi bago po kami nag-asawa ni Pastor Boy, full-time na po ako nakatira na po ako sa bahay ni Mami at Daddy. Ngayon, para po akong panganay na anak, maliliit pa po mga anak nila noon. Ang bunso nila, baby. Si Pastor Boss po ngayon ang mahawak ng Mother Church. Ang panganay si Pastora Men. So parang mga kapatid ko po yan. At talagang binigay ko na po yung buhay ko sa Panginoon saka sa kanila. Pero may mga time po talaga na may mga utos si Mami masakit, napapagalitan ako. Parang gusto ko sumama ang loob, parang gusto ko na mag-backslide. Pero talaga pa po ako noon. At saka nung magtapon na rin po kami. Oh. So, nahirapan po kami. Pero umiiral po lagi sa aking puso noong mga panahon po na yun. Binigay na namin ang buhay namin. Saan pa kami pupunta kung mawawala pa kami dito? Oh. Kung mawawala kami dito sa ministry, sa church, anong gagawin namin? Saan kami? Yun po, parang naging motivation ko na magpatuloy. Kahit napakahirap po, walang love gift. Wala po kami love gift eh. Naglilingkod kami, wala. Ang love gift po namin, parang 200 pesos eh. Pamasahe lang, papuntang gawain. Pagkain namin, bahala na kami. Parang ganun. Pero, praise God, naging matatag naman po kami. Nagpatuloy hanggang sa... Eto na po kami ngayon, pinagpala ni Lord. At sabi ko nga, dati po ang bahay namin kubo. Opo. Yung aming pong dingding, dito po sa clinic site. Oh. Ang dingding namin, Pastor, ano yun pa? Karton? Yero ang butas-butas. Yerong butas-butas po, parang naglagay lang kami ng bakod na yerong butas-butas, tapos sa loob, gumawa kami ng maliit na kwarto na ang dingding ay karton. Ang bubong po ay butas-butas na yero. Ganun po ang bahay namin noon. Ilang taon yun. Grabe, no? Maliliit po mga anak namin. Pero ngayon po, praise God, Puputulan ng kuryente. napuputulan po ng kuryente. Walang maibayad. Maibayad. Ngayon po, puri ng Panginoon. Kami po ngayon pinagpala ni Lord. May bahay, may sasakyan. Dati po, sasakyan namin bike lang. Ang tabako, pag tinarga po ako ni Pastor sa bike, hinihingal na, lumalawit na dila. Pansundo hatid niya sa anak niya, bike. Kaya po, pero ngayon po, we are blessed. Wow, grabe. Opo, may bahay po kami, hindi lang isa. Pastor, ang bahay namin. Wow. Tapos may sasakyan, brand new na mga sasakyan. At yung anak po namin, si Habakuk, yung pinakapanganay po, binless po kami ni Lord ng mababait na anak. Wow. Kahit po nakira po sila ng bata, wala po kami narinig na reklamo sa kanila. Oh. Opo, hindi po sila nagre-reklamo. Ang Grabe. panganay namin, lalaki, Namumulot ng barya. namumulot lang ng barya sa kanal para may pang merienda. Wow. Hindi po namin alam yon. Inaikwento niya lang, nagtestimony siya ng mga Oh. nakarang taon. Opo. Naiyak po ako habang nagtetestimony yung anak ko. Siyempre po. Kasi aalis si mama at papa, pupunta kay mami at daddy, kami walang pagkain. Mamumulot ako ng barya sa kanal o sa sapa,
para ibili ng tinapay. Eh ngayon po, isa na po siyang manager at isa pong pastor na rin. Wow, amen. Alam nyo, Pastora B at Pastor Boy, yung mga katulad ninyo na katangiang ganyan, mahirap hanapin. Mga Kaya po, pastor, oo, ay mahirap dahil din hanapin. sa paghubog sa amin ni Mami Clara. Yes, totoo. Nagkaroon din po kami ng ganyang heart. Kasi ako po masama ugali ko eh. Kabitenya po ako eh. Oo nga, Pastor. At si pastor naman ay piling api. Oh. Siya ay anak sa labas. Isang Nabandon. bida at kontrabida. Kaya anong maganda ugali po meron kami? Wala. Pero dahil po na-disciple po kami ng Mami Daddy. Pero hindi naman po, Pastora, din liliwanag ang ilaw kung puro positive. Oo, hindi naman po malalaman kung ang maganda kung wala pong ka-opposite niyan na masasabing pangit. Ang kakumplituhan ng ingredients para gumanda ang isang buhay at lumiwanag yan at nang mapanday yan ng panahon, ingredients din po yung sasabihin natin, the ugly, the bad, and the beauty. Yan. Opo. Kasama po yan. Yan yung authentic. Yan ang pinaka-authentic. Sige nga, sa buong mundo, sinong hindi nagdaan ng kapangitan sa buhay? O, sige nga, sabi mga ninyo, mga lahat, kabangers, ilagay nyo dyan sa inyong comment box. Hindi ba kayo nagdaan ng kapangitan? Kumbaga, kung may katangian, sorry sa term na mga kasunod, meron ding katangahan. May katangahan, sorry po sa term ha. Pero, yang mga yan, paano ka mag-rise up nang hindi mo naranasan yan para maikumpara mo ang maganda sa pangit? Amen. O di ba, iyong bahay nyo na tagpi-tagpi, bubong ay butas, namulot ng barya, narinig mo, na ngayon nagtagumpay ng anak nyo, namulot ng barya. Tapos, paano nyo ma-appreciate kung wala kayong naranasang tagpi na bahay, ang dingding ay karton, tapos yung pang sinabi ngayon ay ang pangit talaga ng ugali ko. Pero ikaw ay part ng training. Bakit din si Pastor Boy ganong katapang? Yung tapang panindigan, ano ang tama? Ayun, totoo po yun. Yung tapang na panindigan, ano ang mabuti? Yun, di ba sabi ng Philippians 4:8? What is good, what is noble, what is trustworthy. So, salamat din sa akin sa tingin ko dyan salamat din ganyan ka kasi naging buo din ang buhay ni Pastor Boy at yung ingredients na yan naipasa sa mga anak. Amen. Yeah. Kasi ang Tatay Foundation yan eh. Amen. Ang Tatay Foundation, nakasalalay, nakatungtong ang tibay ng asawa at ng mga anak sa isang matatag na asawa, na husband. Kaya saludo pa rin ako na sabi, ay, ako pangit ako dati noon eh. Eh buti nga, tanungin mo si Pastor Boy, di mo alam, hinubog din ako dahil sa kapangitan o anuman. Di ba? Part ng ingredients, mga kaabangers. Ito huwag niyong tuldukan ang inyong asawa kung sino siya kahapon. Yes. Kasi darating ang panahon, lahat ng tao nagbabago yan. Amen. Nagbabago yan. Huwag kang masanay na tuldukan, lagyan mo lang lagi ng kama yan. Magbabago din yan, lilipas din yan. Isama mo yan sa pananaw mo sa buhay. Amen. Alam mo, haba na natin. Dami ba? Sarap pa magkwento. Na-overtime, pastor Oo. Salamat po sa buhay nyo Pastor Vilma. Pastor Boy. Pastor Boy, parting words po, ano pong inyong pwedeng maidagdag pa na mga nuggets na pwedeng madampot, ma-pick up na biyaya ni Lord sa mga buhay ng tao na makakapanood nito. Parting words po sa inyong dalawa po. Ngayon, ang aking pong verse na pinanakuwakan mula po nung ako'y nakakilala, yung Romans chapter 10 verse 8 to 10. Sabi, huwag tayong maging sagutin ni numan, kundi magmahalan sapagkat ang pagmamahal ay nakatutupad
ng kautusan ng Diyos. Yung pagmamahal na yun sa Panginoon ang nagpapatatag at nagpapatibay. Dahil noon, nung ako'y wala pa sa Panginoon, maka-Diyos naman talaga ako. May instinct na may Diyos na dapat kilalanin. Pero nung ako'y nakakilala, naalala ko yung word na yon na sabi, mahal ka ng Diyos. Kasi doon po ako umiyak. For the first time, umiyak ako. Na sabi ng pastor, mahal ka ng Diyos. Kasi wala po akong naranasan na pagmamahal. Puro gulo po ang buhay ko. Pero nung ako na sa Panginoon, doon na po ako tinuruan kung paano magmahal sa Panginoon na walang talagang ibang motibo, kundi yung siya ay mahalin mo na walang kapalit. At hanggang ngayon, tumagal sa buhay ko na ang pagmamahal ay hindi na lang nakabase kung sabi ng Bible, mamahalin mo lang ba ang magmamahal sa'yo? Mahalin mo rin yung mga taong kaaway mo. Hindi po pati yun. Dahil sa aming naranasan dito, maraming mga pagsubok na dumating. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, lalo po akong tumibay at nagpakumbaba ng loob sa Panginoon. Yan lang po ipapadagdag ko. Hindi po tayo magsasawa sa pagpakumbaba habang buhay, habang panahon. Dahil nasa gitna rin tayo ng mga pagsubok sa mundong ito. Na kapag nasa pagsubok ka, nangako si Lord, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. Yun lang po ang masasabi ko. Amen. Pastor B. Opo, sa akin naman po, para sa ating mga ka-abangers, maring tayo po ay dumaranas ng mahihirap na sitwasyon. Opo, iba-iba po ang buhay, yan na po. Ngayon, sa amin pong karanasan, patuloy lang po kaming umasa at magtiwala sa Panginoon. Lagi ko sinasabi, Lord, you will make all things beautiful in your time. Kaya wag lang po tayong give up. Kahit matagal po ang proseso, mahaba, parang walang nangyayari, pray ka ng pray, parang negatibo pa ang nangyayari, baligtad ang nagaganap. Pero pangako po ang Panginoon. Hawakan po natin ang pangako na yun, Lord. At pangalawang hawakan mo, yung prayer mo. Hawakan mo yung prayer mo na ito hinihingi ko sa iyo, Panginoon, alam ko gagawin mo to. At si Lord po ay sumasagot sa kanyang takdang panahon. So naranasan po namin ng napakahabang paghihirap. Pero lahat po ng yon, ngayon po, tinatamasa po namin yung answered prayer. Wow. Kasi po kami bumitaw. Wow. Kaya pa yung bibitaw, patuloy lang po manampalataya. At darating po ang one day. Wow. Yung one day ng buhay mo na, eto na! Sinagot na ako. Ang saya na ng buhay ko. Oo. Last week po, nasa Singapore po kami, family. Wow. Ang galing. Opo, tinignan po namin yung kanyang school. Pinashare niya kami doon sa kanyang school, sa kanyang trabaho. Nakita po namin, Lord, you're so good. Wow. Yung sinabi mo sa akin na you make all things beautiful. Eto na. Wow. Yung anak, dating kwarto lang at iyak ng iyak. Eto na, napakaganda na ng kanyang kalagayan. Amen. Pagpapala. At lahat po ito dahil bunga ng panalangin. Amen. The Lord sa prayer. Parang imposible po eh. Yeah, totoo. Pero ngayon nakita namin yung sagot ng Diyos. Kaya para sa ating mga kaabangers, mga kapatid, Wow. hindi po tayo pababayaan ni Lord. Kahit po gaano katagal, umasa po tayo, merong one day. Wow, man. Wow. Kaya buhay po, pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, paganda ng paganda ang buhay. Amen. O, tingnan Purihin niyo. po ang Panginoon. At pangalawa, gusto ko po sabihin din, mahalin po natin ating mga pastor. Wow. Kasi kung hindi po kami nagmahal kay daddy at mommy at sumunod sa kanilang mga utos, kahit minsan di ko naiintindihan bakit papagawa sa akin ito. Sunod po, ito po ang naging bunga. Kung hindi po kami nagmahal, hindi sumunod, wala din po ito sa amin. Yeah. Nangyayari ito sa amin. Kaya wag pong lalaban sa pastor, kahit sa isip lang, masama po. Hindi po. Natin ang mga lingkod ng Diyos na inilagay sa atin. Ako po ay meron pong isang church lang. For 39 years. 40 na po sa February. Wow. Yan po ang totoo. Isang simbahan, isang pastor lang po. Wow. Minahal po. Grabe. Binigay kung ano po yung ano. Hindi naman perfect. Ano po, may mga kahinaan. Kulang. May mga mali po akong ginawa. At minsan, yung mga mali na yun ay talagang para ang hirap amining mali.
Oho. Pero sa tulong ng Panginoon, Yato. na ano din po, nare-realize at naihingi ng tawad. Wow, praise Ang God. sarap pong paglingkod Mm. sa Diyos at sa lingkod ng Diyos. Oh, Ito amen. po ang buhay namin ngayon. Dati pong hirap na hirap sa pera, hirap na hirap sa pamimili ng pagkain kasi 50-50 lang ang pera. Pero ngayon po, kailangan na po kami ng kakain. Wow, amen. Glory to God. Grabe. Wow. Dahil Lord, minahal ang lingkod ng Diyos. Amen. Oh, so tingnan. Thank you po sa inyong dalawang mag-asawa. Tingnan mo, Pastora Sally. So, sabi ni Pastora Vilma, ako pangit po ang ugali ko, pero hindi siya tinuldukan ni Lord hanggang doon. Kayang baguhin ni Lord. Kaya lalong naging matibay si Pastor Boy. Laging matibay. At yung tibay nung dalawa, yung stronger together. Sabi ni Pastora Dasa dito, tama, Pastor Dong, at napakahalaga na tumingin tayo sa kanila sa lente ni Jesus para sila at tayo ay maporma sa image ni Jesus to speak blessing and life. Diba? O, diba? Hallelujah. Sabi pa ni Pastora May, kasarap maglingkod sa Diyos at sa mga lingkod ng Diyos. Amen to that, Pastora May. So, oh, Hallelujah, Pastor. Grabe. Napuno yata yung notebook ko. Grabe. Alam niyo po mga kaabangers, no, wag po nating iiwasan yung 50-50. Alam niyo po yung nakatch ko sa spirit ko sa Oo nga, no? 50-50. Yung lifeline. Oo. Kasi bakit may lifeline? Sa dulo ng lubid mo, naroon ang Diyos. wow, praise the Lord. Amen. Diba? In your hopelessness, you will find the hope in God. Wow, amen. Kaya yung 50-50 na naranasan po, lahat po talaga ng mga lingkod makakaranas ng 50-50. Gusto Yes, ko umiyak oo. kanina, Pastor. Oh. Pero sabi nga, Jesus is champion in turning tears into joy. Amen. In turning Amen. scarcity into overflow. Wow, amen. Diba? Sila scarcity from overflow. Oo. Antindi, Pastor. Oo. Ang naging susi lang, stronger together. Mahirap sumunod sa mga lingkod ng Diyos na inilagay sa buhay mo para magsalita sa buhay mo. Mahirap, pero huwag kang titigil. Kasi isa yon sa magpapalakas sa iyo. Amen. Yung mga inilagay na lingkod ng Diyos sa buhay natin, mga kaabangers, wag natin silang iiwasan. Kung tayo'y nasasaktan dahil sa kanilang pagtatama, lalo natin silang mahalin. Kasi alam niyo po, pag-ibig ng Diyos yon na inilagay sa buhay nila at isinalin sa atin. Yun lang po, Amen. Pastor. Praise the Lord, mga kaabangers. Sa araw ng bukas, Thursday, meron po tayong bisita from Malaysia. Ang tema ay The Prayer That Change Everything. Abangan natin yan bukas. Hallelujah. At purihin ang Panginoon sa mga buhay ng mga lingkod niya na ngayon, kapatid, alam ko, napalakas kayo. Amen. Napasigla kayo. Napa-challenge kayo, napahamon ang inyong paniniwala na wag po nating i-define ang ating sarili sa mga pangit na ating nararanasan. Hayaan natin makita ang kahulugan ng ating paglilingkod sa Panginoon at sa mga lingkod ng Panginoon. At hayaan nyo ang grasya ay mapalutang dahil dyan. At alam nyo po, itong ating mga bisita ngayon na ating guest ngayon, ay sila ay naging haligi ng simbahan at ano ang naging benepisyo. Pati mga anak nila po nagtamasa ng kagaanan sa buhay dahil sa grasya ng Diyos na nag-uumapaw sa kanilang paglilingkod. Kaya mga kaabangers, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Purihin ang Panginoon sa buhay ng mag-asawa, si Pastor Boy at si Pastor Vilma, at sa mga taong na mga naniniwala sa Diyos na pinaglilingkuran nila. Pagpalain ng Panginoon ang iyong mga buhay. Pasaganain kayong lahat. Palakasin kayong lahat sa lahat ng aspeto upang maging pagpapala kayo sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Amen.
Thank you Amen. po. Thank you, Pastora Vilma, Pastor Boy. Thank you, mga kaabangers, for tuning in. At syempre, thank you rin sa lahat ng magre-replay ng ating segment today. So, see you again tomorrow at 12 noon. Yan. Bye-bye for now. God bless everyone. Para Sally, God bless all. Thank you po. Thank you. Salamat.